So wala talagang protocol na nalabag yung event na ito? Wala namang protocol na nalabag dyan kasi that's parang normal yung mga ganyang sitwasyon. Oh yes, sa actual, oo nga. Oo. Ang Pangulo kasi, Kuya Jan and Kuya Nelson, meron niyang body language na kapag gusto niyang magpa-interview sa media, siya yung mismong lalapit at saka magsasabi naman sa PCO officer o sa Maro, ganyan. Pero pag ayaw niyan, kahit anong pilit ng tawag mo dyan... Oo, hindi sa lilingon. Tama, oo. Hindi yan maghihinto. Ngingiti lang yan at kakaway sa mga media. Tapos diretso na yan. Hindi yan magpapa-interview kahit anong sabihin mo. Kaya, yung pagkakataon na yun, siya yung lumapit. Siyempre, chance na ng mga media yun. Ay, okay pala si Pangulo. Yun o! Diyan pa lang, maliwanag na. Pero siyempre, bago natin ipagpatuloy yan, yung video na napanood natin, isang kapagpalang araw muna po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at kamusta na po kayo? Nandito na po ang lingkod, Boss Rick Vlogs TV. Ang pag-uusapan nga pala natin, kagaya ng napanood natin kanina, papaliwanag natin, liliwanagin natin yung mga nangyayari sa pamamagitan ng pagsasalita ni Net Reporter Eden Santos. Ito yung biglang sikat na reporter ng Net25. Para malaman natin yung katotohanan sapagkat dito sa channel natin, kailangan natin ilabas yung katotohanan. Hindi kagaya sa mga ob na mga vloggers. Kagaya ng mga vloggers na nagsasabing may nilabag na protocol si Eden Santos. Not once, but twice. Ngayon, patutunayan ko sa'yo, ob ka. Ob ka. Kaya panoorin mo ang video na ito kung gusto mong mamulat yung mga malalaki mong mata. At yung pagsasalita mo, ayusin mo. Diyan pa lang sa pananalita mo, maling-mali ka na. Kaya yung utak mo, kahit walang nilabag na protocol, ginagawa ninyo ng isyo na gumawa ng labag sa protocol. Kaya itong video na ito para sa inyo mga ob na mga vloggers kayo, na mga baluktot ang mga pag-iisip, baluktot ang mga utak ninyo dahil ang gusto ninyo, yung kinakampihan ninyo, yung kagaya din ninyo baluktot at kagaya din ninyong mga ob kayo, pag-uumpugin ko kayo. Pero bago tayo high blood, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa ng panig mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po sa pamamagitan ng video na ito, maliwanagan talaga natin kung sino talaga yung nagsasabi ng katotohanan. Sapagkat dito sa Boss Rick Vlogs TV, ito po yung totoo. Dito na kayo manood, huwag na kayo manood dyan sa mga ob na mga vloggers. Sabagalin ko yung mga yan. Kaya na sinasabi natin dito, liliwanagin natin yung issue. Ito yung issue na nagkagulo. Ito yung issue na pati si Senator Rodante Marcoleta, syempre, nakisali na rin. Sapagkat kailangan niyang ipagtanggol yung kasamahan natin. Maging itong si Boss Rick Vlogs TV ay kailangan din nating ipalabas ang katotohanan. Kaya mas magandang panoorin muna natin yung video para magising, para naman matauhan, para magkaroon ng konting laman ang mga kaisipan nito mga ob na mga vloggers na ito na walang ginawa, kundi gumawa lang ng video kahit na masagasaan pa nila yung katotohanan. Kaya iniimbita ko kayo, mga ob, makinig kayo, manood kayo rito sa aking channel. Ngayon, kung ready na kayo, panoorin natin at mamaya bibigyan natin ng bonggang reaksyon. Kaya eto na, tuloy natin. Oo, Nelson, ay mananatili ka sa Malacanang, Den. Oo naman, Kuya Jan, yun nga, nililinaw lang natin na hindi naman ako na umalis doon or inalis. Ayun na nga. Kahit naman nagkaroon ng ganung mga issue, ay wala namang naniwala, Kuya Jan, doon sa sinasabi nga ng PCO dahil kitang-kita naman lahat doon sa mga video. Tsaka kung papaano tumindig yung MPC at syempre nagpapasalamat tayo sa kanila dahil talaga namang nagkakaisa sila dun sa kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Tama. At syempre nagpapasalamat din tayo sa NUJP na talaga namang National Union of Journalists of the Philippines. Na talagang hindi rin naman lang pinapayagan na maano yung ating yung press, ano ba yun? Yung freedom of the press. Bagamat iniwasan nilang bagitin ang pangalan mo, ha? Okay lang naman yun. Ano ba talaga nangyari? Di ba ang Pangulo, yung event lang ng Tarlac, di ba parang papunta sa bus, biglang lumiko eh. Ano ba nangyari doon?
Kasi ganito from the beginning, Oo. siyempre alam naman natin yung mga protocol dyan. Ano? Yes, may briefing yan eh. Yung sasabihin ng Maro na dito tayo, kung magpapaambush ang Pangulo, okay. Kung hindi, minsan kasi sasabihin lang kung okay, parang may chance na magpa-ambush, ganyan. Oo. Tapos biglang all of a sudden, wala nang ambush, ganon. So, syempre yung media, gusto lang makakuha ng mga update mula sa Pangulo mismo dahil nga hindi naman ganun kalinaw yung kung ano yung sinasabi sa briefing. Iba pa rin kasi pag ang Pangulong nagsalita, Kuya Jen and Kuya Nelson. Totoo naman, diba? oo. So doon sa pagkakataon na yon, after niyang saksihan yung pagsunog doon sa mga floating shabu, naglakad sila ni Sec John Vic Rimulya sa may gilid nung incinerator. So yung mga reporter, nagpuntahan sila dun sa dulo nung sort of malaman nila na walang ambush. Naiwan ako doon sa tabi ng mga cameraman. Okay. Pero nakita ko na parang nandun na sila lahat. Sumunod ako ngayon doon. Oo. Alam mo naman, syempre, maliit lang ang katawan ko. Sumingit ako doon sa mga PIDEA agent, ganyan, para makarating doon sa kinaroroonan ng mga kasamahan ko. So pagdating ko sa harap, magkakatabi kami doon, malapit si ASEC Pat ng PMS, yung isa sa mga ng PSC, itong dating PSG, yung mga reporter, at saka ako. So ang nasa may bandang unahan ako, yung GMA reporter online, yung isang local, basta hindi ko na nakita, basta magkakatabi lang kaming lahat doon. Oo. Ang Pangulo ay nakita kami. Ayun. Tapos lumapit siya. So siya yung nag-approach. Oo. Ngayon, ano siya na maingay. Kasi gumano yung makikita mo yung kamay niya. Parang umbrong siya ng tenga niya, di ba? Okay. So, since ganun lang, pagitan lang naman namin is, malapit lang. Para mga isang di pa lang, layo niya, no? Oo, malapit na siya. So, nag-ano ako na, isisigaw na lang po namin, nag-ano ako ng kamay para, syempre, medyo mahina kasi yung maririnig ng Pangulo. So, nung parang okay naman siya at tinignan niya kung nasan yung mga cameramen, nado sa may bandang ginaid ko siya ngayon. At dito po, kasi syempre chance na namin yon, di ba? Lahat kami ng mga reporter. Yun, so, sabay-sabay kaming naglakad. Pero hindi naman so kasi, ito din, pinapakita natin sa TV. Parang ginaguide mo siya, parang tinuturo mo, Mr. President, doon po. Ano ba sinasabi mo sa kanya dyan? Yan, oh. Yung lumalapit ka eh. Ay, hindi naman ako nagsasalita. Ginaguide ko lang siyang ganyan. Tapos, ganon. Tapos yung sinasabi nilang second na nag-approach ako, yun yung nauuna na ako sa kanya eh. Oo. Tapos, kasi naglalakad siya, pero hindi naman siya ginaguide ni Sec John Vic. Kasi naglalakad lang din naman siya. Nagsalita siya. So parang nahiya pa nga ako, kaya medyo umurong ulit akong ganyan, tapos pinapakinggan ko yung sinasabi niya. Kaya parang yun yung sinasabi lang nag-approach ulit ako. Nahiya lang ako kasi parang sa pagkatapos mo akong i-guide, iwanan mo ako. Parang gano'n lang naisip ko. Kaya puli ko siyang itinurong ganyan. Di ba nakita niya naman pangalawang pagturo ko ng... Parang tinuturo mo yung mikropono eh. Nahawak naman ng isang PSG, di ba? Yes, doon na siya doon na siya pumunta. So nung pagdating niya doon, lumayo na kami para doon sa yung mga mic naman, sinabihan ko yung ibang mga cameraman doon na ibaba yung mic kasi minsan ayaw ng PSG na malapit sa mukha ng Pangulo. Natatakpan ang mukha niya sa mga footages. Tsaka minsan muntik na siyang madunggol-dunggol ng mic di ba? So wala talagang protocol na nalabag yung event na ito? Wala namang protocol na nalabag dyan kasi that's parang normal yung mga ganyang sitwasyon. Sa actual, nga. Ang Pangulo kasi, Kuya Jen and Kuya Nelson, meron niyang body language na kapag gusto niyang magpa-interview sa media, siya yung mismong lalapit at saka magsasabi naman sa PCO officer o sa Maro, ganyan. Pero pag ayaw niyan, kahit anong pilit ng tawag mo dyan... hindi sa lilingon. Tama. Hindi yan maghihinto. Ngingiti lang yan at kakaway sa mga media. Tapos diretso na yan. Hindi yan magpapa-interview kahit anong sabihin mo. Kaya, yung pagkakataon na yun, siya yung lumapit. Siyempre, chance na ng mga media yun. Ay, okay pala si Pangulo. Ayun. Ganun lang naman yun. Ayun. Ay, that is malinaw. Natawag ka na. Bukas din, tuloy mo yung kwento mo, ha? Tingnan natin kung... Ayan na, sa napanood nating video,
maliwanag pa sa sikat ng araw. Kung sino yung nagsasabi ng totoo, meron niyang kasamang resibo. Napanood ninyo, hindi pwedeng fake news niyan. Nandyan mismo ang Pangulong BBM na pinagtatanggol nila. Siyempre pa, yung kanilang Undersecretary na si Claire Castro. Sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Mga vloggers na mga ob-ob, makinig kayo. Nanood ba kayo? O mga bulag kayo? Siyempre, gagawa na naman ninyo ng kwento ito. Magre-rebat na naman kayo. Ha? Sasabihin na naman ninyo, totoo naman yung mga sinasabi ni Eden Santos. Subalit, datapwat, gumagawa pa rin kayo ng mga kasinungalingan. Kasi mga fake news kayo, mga ob-ob kasi kayo. Diyan kayo magaling. Ha? Diyan kayo magaling gumawa ng kwento. Kaya ang sarap ninyo pag-uumpugin. Ngayon, magsimula na tayo sa ating reaction video. Huwag na kayo mahiblad. Hayaan na ninyo si Boss Rick. Yakang-yakan natin yung mga ob-ob na mga vloggers na yan. Ang sarap niya pag-uumpugin. Gano'n, no? Yan. Eto na! Eden Santos. Sinabi niya mismo galing sa bibig niya, hindi siya umalis at lalong hindi siya inalis sa Malacanang presko. Anyari ngayon? Yan ang tanong ko sa inyo. Mga ob-ob na mga vloggers, sumagot kayo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Nasaan yung sinasabi ninyong lumabag sa protocol? Protocol! Not once, but twice. Ang kapal ng mukha ninyo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Mga ob-ob kasi kayo. Iginaid niya lang si PBBM papunta doon sa mikropono. Paalala ko lang po sa inyo, ang pangyayari ito ay naganap noong nagsunog sila ng pinagbabawal na gamot doon sa Tarlac. Kasama po ni PBBM si John Vic Remulla. Yun ang nabanggit dyan ni Eden Santos. At saka, si Eden Santos, kung mapapansin ninyo, ipinaliwanag niya lahat ng mga nangyayari dyan sa video. Doon sa mga sinasabi nilang inambush ng interview si PBBM, mga ob-ob kayo. Magaling kayo gumawa ng kwento. Magaling kayo magtahi-tahi. Ang sarap ng mga mukha na yung pagtatahiin para tumahimik na kayo. Ang sarap lagyan ng mga band-aid ng mga bunganga ninyo. Puro kayo fake news. Asan yung ambush interview na sinasabi ninyo? Sige nga, panoorin ninyo ang video na ito. Huwag nyo sabihin, nagsisinungaling na naman. Ito si Eden Santos. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Diyan ako humanga sa inyo sa kakapalan ng mga pagmumukha ninyo. Pero yung mga utak ninyo, mga baluktot. Sinabi niya mismo, nakita niyo yung kanyang kamay. Ginanyan niya si PBBM. Ginaid niya. Nagmalasakit yung tao. Tapos sasabihin ninyo, lumabag sa protocol. Ang sarap ninyong hambalusin. Mga ob-ob kasi kayo. Wala kayong alam. For the views yung mga video ninyo. Halatang halata na diyan kayo umaasa para magkaroon kayo ng salapi. Ang sarap ninyong pagsasampalin ng mga salapi. Kung may salapi lang ako, sampal ko na kayo. Problema, wala akong salapi rito eh. Ito, gusto niyo? At sa pagkakataong yung si PBBM din ang lumapit sa kanila sapagkat kagaya ng sinabi ni Eden Santos, meron palang body language itong si PBBM. Kung gusto niyang magpa-interview, siya na mismo ang lalapit sa mga reporters or mga press. Pero kapag ayaw niya naman, kahit anong gawin ninyo, kahit magsisisigaw kayo, lilingon lang yan, tatawanan lang kayo at kakawayan lang kayo ng wala kayong magawa. Yan ang sinasabi natin dito, kayong mga ob-ob. Kagaya nito, eto, isang ob-ob ito. Panoorin natin saglit yung kanyang sinabi. May sinabi ito eh, panoorin natin na nagkamali may nilabag na protocol si Eden Santos. Saglit lang ito, panoorin lang natin itong ob-ob na ito. Pasok, ob-ob! At ang sabi lang naman ng ating gobyerno, replacement kay Eden. Pwedeng mag-report, pwedeng pumunta ang Net25 as long as hindi na si Eden. Kasi si Eden, mga minamahal, meron po talagang nilabag sa protocols. Lalo na po yung mga ambush interview, yung paglapit-lapit sa ating presidente. Gets niyo? Kasi hindi lang po once na nag-violate itong si Eden, but twice. Twice na po siyang nambastos, twice na po siyang mayroong nilabag sa protocol. Ayan, paano mo ngayon ipaliwanag yan, ob-ob ka? Yung sinasabi mong not once but twice. Saan mo nakuha yung balita mo? Saan mo nakuha yung marites mo? Marites, ang pagbumuka mo pala, mukha ka ng marites eh. Sa pananalita mo pa lang eh. Diba? Kung mababasa mo lang yung mga comments dito, aatakihin ka. Dahil sa kauuban mo. Not once ka pa? But twice yung mukha mo eh. Pasensya na po kayo kung ganito pa magsalita si Boss Rick dito. Ang ginagawa lang natin dito, pinapaliwanag natin yung katotohanan. Kasi ayaw natin ng kasinungalingan. Ayaw natin ng fake news. Hindi kagaya sa mga ob-ob na ito. Ito mga ob-ob na mga vloggers na ito, nagpapakalat ng mga fake news. Ngayon, paano ninyo sasanggayin ito? Of course, magbubulag-bulagan ito mga ito. Magbingi-bingihan ito mga ito. Siyempre, alam kong dumadaan ako sa mga wall ng mga ito. Hindi nila papansinin si Boss Rick kasi nga,
8K followers pa lang tayo rito. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Please lang, paramihin natin dito. Sana maulanan tayo dito nang dumami tayo at nang mapansin tayo ng mga ob-ob na ito. Diba? Kagaya na sinasabi natin dito, shoutout nga pala sa lahat ng mga gusto magpa-shoutout. At siyempre ba, sa mga viewers, mga subscribers, silent viewers, at siyempre mga ate at kuya, mga lolo at lola, mga nanay at tatay, may ngipin ka man o wala, shoutout sa inyong lahat. Besides, nabubulol ako! Shoutout sa inyong lahat at siyempre pa hindi natin makakalimutan yung ating mga bashers, mga ubog, shoutout sa inyong lahat. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat, wala lang sa mga taong ob-ob.